Mga buhing santos, welcome sa atong tulmanon na DF channel. Kinabusagsoon na Dr. DF, researcher, author, and a church doctor. Mudapit kaninyo sa ato karon halawom nga pagpanugkad. Atol niini karon nga pagbisita sa kaobispuhan sa tibuok Pilipinas. 84 ka mga obispo sa Pilipinas. Sa ilang pagpahigayon, niini karong CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines, 130th 130 nga retreat and consultation of the Catholic Bishops Conference of the Philippines. Niniputuha karon pagaymuon ang pagpahigayon nila nga plenary assembly retreat sa tanang kaobispuhan sa tibuok Pilipinas, June 30 to July 7. Sa June 30 to July 4, ari kini sa Diocese of Tagbilaran and Boltropex, and of course ang opening niini sa Our Lady of the Assumption Dawis. Now, ang plenary assembly July 5 to July 7, 2025 adto na sa Diocese of Talibon. Of course, diya mismo pagaymuon sa Anda, no? Dunay resort niini. And so, unsabay atua karon nga pagampo nga ipadangat ngadto sa mga kaobispuhan sa nasod nga Pilipinas sa ilang paghalok ning yuta sa Bohol. We are not worthy. Dili kita takos nga makighagwa sa mga kaobispuhan. I recall when I was in Cebu, Sunrise World Transformation, uban sa CCTN, Catholic CCTN, no? Cebu Catholic Television Network. Nito yung kayo na, nakauban na to, ug nakamit kita sa mga kaobispuhan dito way back in 1995, 96, 97. So, nining putuha karon atong hatag ngadto sa mga kaobispuhan sa Pilipinas here in Bohol. O kining tanan, ipaagi nato sa 9 choirs of angels: Seraphinis, Cherubines, Thrones, Dominations, Powers, Virtues, Principalities, Archangels, and Angels in Heaven. Nga sanggaon kining tanan, sanggaon means CBCP met the 7 spirits of God. Usa kini kapagampo nga sa pagtugpa sa kawaluan ug upat ka mga obispo nga sakop sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Sa ilang pagpahigayon sa usa ka gatos og katluan 130th nila nga plenary assembly dinhi sa Luwigan sa Bohol, atong giampo nga mahinangop niini karong naghingapos nga panid sa kasaysayan sa kalibutan, the eschatological journey of the Pilgrim Church. Mahangop sa kaobispuhan ang 7 ka espiritu sa Dios. Niya kini sa Revelation chapter 4 verse 5. Ug naasab kana sa Revelation chapter 5 verse 6. 7 ka mata sa Dios. O kining 7 ka mata sa Dios, 7 ka espiritu sa Dios. Sa pagtugpa sa kawaluan ug upat ka mga kaobispuhan sa tibuok Pilipinas. And take note, ang Philippines is a dominant Catholic country in the whole of Asia. And Asia has a population of 60%. Tibuok kalibutan, out of 8.1 billion people, 60% diya sa Asia. And the Philippines plays an important role. Nan karon, unsa ba kining 7 ka espiritu, 7 ka mata sa Dios? Nini nagigapos nga panid sa kasaysayan sa kalibutan, eschatology. Dinhi atong gipadayag in this book, The Divine Constitution of the Christian Kingdom. Dinhi gidayag
ang pitu ka mata, pitu ka espiritu, pitu ka pundasyon sa hingpit nga paghari sa Dios. Ang Second Plenary Council of the Philippines in 1991 gipadayag nga muhari gyud ang Dios nining kalibutan ug gitawag kini fullness of God's kingdom. Gitawag kini ni San Juan diha sa iyang gisulat sa Revelation chapter 11 verse 15. Iyang gitawag kini nga gobyerno sa Dios sa tibuok kalibutan. This is Christian kingdom. Ug kini sibo sa gimbutan sa Dios nga Amahan. Hebreo chapter 1 verse 8. Nagaingon ang Dios Amahan, ang imong trono o Dios mulungtad hangtod sa kahangturan. Si San Juan mipadayag nga kining gingharian sa Dios mulungtad kini hangtod sa kahangturan. Ang political science mipadayag nga gitawag kini world state, divine world government tibok kalibutan. Ang international law mipadayag nga usa kini ka world state. Pero ang authors of international law mipadayag nga sa unsang paagi nga matuman kining world state, ang simbahan is the answer. The church is the answer. Ang Second Plenary Council of the Philippines in 1991 mipadayag, it is the fullness of God's kingdom. So niining tanan, unsabay dugukan niining fullness of God's kingdom. Gitawag ka na siya Christian kingdom. Diha sa Daniel chapter 2 verse 44, mi tagna na daan si propeta Daniel ngang Dios magtukod sa iyang gingharian nining kalibutan, walay makaagaw sa gahom niini. Dili kini malumpag. Hinuon lumpanggon ang tanang nga mga gingharian nining kalibutan. Atuman kada. Gikan sa Babylonian Empire, Persian Empire, Macedonian Empire, Macedonian Greek Empire, ngadto na sa Roman Empire na nga bungkag kini. Nalumpag kini. Ug ang nakalumpag niini mao ang gingharian nga gitukod sa Dios, ug kanang gingharian mao ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Mateo 16:18-19. It was through the spiritual moral revolution led by Saint Paul and Saint Peter mao na nga June 29 ilahagi ng duha nga adlaw kay sila mao'y naglumpag sa Roman Empire. Ug sa paglumpag na sa Roman Empire, nahimo na ang gobyerno, nahimong instrumento, nasuyop ka na sa gingharian nga gitukod ni Kristo. Gitawag na kini og Roman Catholic Church ngano ang sentro sa gingharian. Si San Pedro ang siya gilubong didto sa Roma. Ug anaa diha ang Vatican. So nining puntuha karon, gitawag kini Roman Catholic Church kay nalumpag ang Roman Empire. Usa kini ka authority nga natuman ang gitagna ni propeta Daniel nga lumpagon gyud ang gingharian. Ug kini gitagda na ni propeta Daniel upat ka mga dagkong gingharian sa kalibutan. So niya nakita karon sa ngadto na sa fullness of God's kingdom. Og nining tanan dunay pito ka espiritu. Number 1, Spirit of Truth. Espiritu sa kamatuuran. Mao ni ang unang mata sa Dios. Unang espiritu sa Dios, espiritu sa kamatuuran. In the book of John chapter 16 verse 13, diha gipadayag ang espiritu sa kamatuuran sa Dios. And John 8:32, the truth will set us free. Muhatag ka natong kagawasan. So kining maong mata sa Dios, unang mata,
unang espiritu sa Dios mao ang spiritual foundation. So ang spiritual foundation sa gingharian sa Dios niining kalibutan mao ang Christ-founded church. Ang simbahan nga gitukod sa Dios. Efeso 4:5. There is only one God. There is only one church, one faith. There is only one baptism. Pangutana na igsuon, Pastor Reverend Julieto del Castillo. When God founded His church, plural or singular? Mao kini ang logic ni Brad Nonito Tatay Dudong Limchua sa CCTN. Sa diha nga ang mga pastors iyahag yun nga gipangutana. Kadtong miingon si Propeta Daniel nga magtukod og gingharian, plural singular. Singular. Ang Dios magtukod og gingharian. Lumpagon ang mga gingharian. So, kining maong gingharian nga gitukod sa Dios, first mao ang unang pundasyon nga iyang gitukod maong simbahan. The first foundation. So, sa diha nga mingon si Jesus Mateo 16, 18-19. Mingon bang Dios, I will build my churches? No. I will build my church. There is only one church, not churches. Therefore, there is only one faith, only one religion, not religions. In the history, in the year 33 AD, niining puntuha, gitukod ni Jesus ang maong simbahan. Kini ang gingharian sa Dios. Only one church. Apan si Martin Luther may revolt 1517. Iyahang gigasolinahan kini o faith alone, grace alone, Bible alone, para dili na maminaw sa teaching authority. Bible ra mo ituuan. Human na deklarar sa simbahan nga gitukod sa Dios nga dunay balaang kasulatan. Dito na mi focus ang mga pastors, Bible alone. Resulta, uniform ang tanan, nagtukod og nagkadaiya nga mga Protestant religious denominations, dili na religion. Kaya ngilaha, walay relihiyon nga makaluwas, which is correct. Diha sa buhat 4 City 48, niniputuha karon nagingon ng Dios nga ang balay nga tinukod sa tao dili mo puyo ang Dios niya na. Religions or churches founded by man dili mo puyo ang Dios niya na. Ngano? Those are usurpations of the church authority. Ang gitagaan og authority sa Dios mao only one church, only one baptism. Therefore, tanan nga mga religions nga nagahimo og baptism outside of the authority given by God are null and void. So mao kini ang unang espiritu, the first spirit of truth, John 16:13, which is the spiritual foundation, the Christ-founded church. For more debates on all the doctrines, the dogmas, all the attacks against the Catholic Church, ang atong pinaka-ethical, most ethical reverend, he will spearhead all the pastors worldwide. We will be having a dialogue with the Catholic faith defender, issue for issue, punto por punto. We have
prepared several debate propositions. Walay mudaog, dili mudaog ang Catholic faith defenders, dili sad mudaog ang mga pastors. Ang mudaog mao lamang ang kamatuoran. Win-win. Ngano ba? Kay ang kita gusto sa kamatuoran. Ang mga pastors gusto sab sa kamatuoran. So there will be apologetic debates. So congratulations, Reverend Julito del Castillo, all the Protestant pastors, debaters. Coordinate ka mo ni Reverend Castillo. Kay siya mo'y overall na para mo hatag siya kinsay mo debate ni ining mga issues. Do na tay minimum of 100 debate propositions. So mao kini ang una, the Spirit of Truth. This is the first foundation in the fullness of God's kingdom. Mao kini sa Christian kingdom. Ikaduha, Spirit of Holiness. Ang Spirit of Holiness, Roma 1:4. Matag usa kanato gitawag nga mamahimong perfect. Mateo 5:48. Mahimutang perfect. Sa unsang paagi balaan, 1 Pedro 1:16. Ug diha sa kabalaan, diha mapadayag ang sanctifying grace and actual graces. Ang nahitabo karon, sa gitudlo ni Martin Luther nga grace alone, nawala ang sanctifying grace gigugpa. The 7 sacraments nga anaa diha ang sanctifying graces, napapas ka na ngano gisapawan kunuhay sa actual graces ang concept of sanctifying, ang teaching of sanctifying grace na bungkag ka na. Pagbungkag na niini, then there is usurpation of authority. Mao na nga unauthorized religions naghimog mga baptisms. Unauthorized religions including civil governments naghimo og mga weddings. There is only one authority. So nining tanan by the Spirit of Holiness. Roma 1:4. The second foundation in the fullness of God's kingdom, mao ang moral foundation. Ang moral foundation, mao na kini ang institutionalization of virtues. Virtues. Karon ang pangutana, sa actual gyud nga pagpractice sa virtues, let's be honest. Do you think ang mga Catholics nag-practice sa virtues? O ang mga Protestants more practicing in virtues than the Catholics? Let's be honest in our assessment. Niining tanan, bisan pa nga naa kita sa first foundation, the church founded by Christ. Apan kun ang church authorities, kung ang anaa sa simbahan nag-alagad, taas o garbo, close-minded. Kung ang anaa sa simbahan nag-alagad, anaa ang pagka-judgmental, anaa ang pagkataas ng garbo. Si Lucifer taas o garbo. Isaiah 14, verse 12 to 14. Tilabho ta, di ta kapasa, Catholics cannot pass the second foundation, moral foundation. On the other hand, while we respect the Protestants and the non-Catholics, non-Christians, hagbong sa first foundation nga Spirit of Truth, hagbong sa spiritual foundation kay outside of the Christ-founded church. Pangutana ni Igsoon Orsicio Vlogger. Kining non-Catholics o kining usab nga non-Christians o kining mga Protestants, hagbong ba sila sa ikaduha?
Not necessarily. Ngano? Nakita nato nga bisan non-Christians anto ta sa Japan, Indonesia, Malaysia, Iraq, Iran, diri sa Taiwan ug uban pa. Mga non-Christians kini sila. Pero atol sa piniliay, do na ba'y vote buying dito? Do na ba'y papamaligya sa baluta? Wala. They are more Christians than the Catholics in the Philippines condemn the malas Pilipinas. We failed to pass the second foundation in the fullness of God's kingdom, bagsak Christianity sa Pilipinas. Timbalong Pilipinas. Mao kini ang atong palandungon. We are in crisis of the second foundation in the fullness of God. Spirit of holiness. Bagsak na. Bagsak. Mao nga tikakob yun. Do not expect nga kining nasura mo uswag kini how asta sa actual graces. How asta. Even we have the first foundation, the Christ founded church. It's not a guarantee. Bagsak ta sa ikaduha. Ari kita sa ikatulo. Spirit of faith. So kini karon nga spirit of faith. Nining puntuha, if matud pa ni Sir Julito del Castillo, allow me to share my thoughts. If one believes Jesus as Lord and Savior and believes the mystery of Trinity, you are part of a universal church, and that is the body of Christ. Nining puntuha karon, dinhi nato mapadayag nga the teaching authority is within the church. It's God the Father, the Son, and the Holy Spirit. The universal truth carries with the particular truth. Partial truth is not a totality of the truth. In other words, there is only one church. Kini usalang kasimbahan. Niya diri gitagay ang tubig. All the teachings. Pero kung maghimo gani og lain nga simbahan, lain nga relihiyon, ang tubig dili gikan diri, lain na. It's outside. Nining putuha karon, there is only one church, one kingdom of God. So, dinhi nato idayag ang ikaduha, the spirit of holiness. Nining puntuha karon, the role of the non-Christians nga mga leaders, religious leaders, the role of the Protestant pastors, sila mao'y tugyanan sa ikaduhang pundasyon sa hingpit nga paghari sa Dios. Moral foundation. They are more expert niya ng virtuous application. In other words, the pastor shall proceed with their work on virtuous, on personal renewal. And the church authorities of the Christ-founded church shall proceed the teaching authority on the doctrines, the dogma of the church. So doon na naitambayayong the church authorities gamoy gitukod sa Dios, the teaching authority, mao'y pagtudlo sa catechism of the Catholic Church.
while the pastors, while the non-Christians, religious leaders nga nag-practice, nag-specialize sa mga virtues, proceed ta sa renewal movements. Number 3, mao na ang spirit of faith. Unsa kining spirit of faith? 2 Corinto chapter 4 verse 13. Hebrew chapter 11 verse 1 to 40. 1 Corinto 13 verse 1 to 13. James chapter 2 verse 24. James chapter 2 verse 26. O sa John chapter 15 verse 1 to 17. Unsa kining ikatulo nga spirit? Mao kini spirit of faith. Now, sa unsa pang paagi nga kining spirit of faith, ikapatuman kini pinaagi nining gitawag og political foundation. So ang political foundation mao ang ikatulong pundasyon sa hingpit nga paghari sa Dios. Og kining maong political foundation gitawag kana og Christian kingdom. Gingharian ni Kristo ni ining kalibutan. Mosugot kag sa dili mo abot gayon ang panahon nga mohingpit ang paghari ni Kristo ni ining kalibutan. Catechism of the Catholic Church 1048. There will be transformation. Si San Juan Mipadayag, Revelation chapter 2, verse 26 to 27. Iyang gipalig-on nga dunag yo'y divine political power. Dugmukon ang mga nasod sama sa kulon. Imagine, unsa ka powerful ang gahom, political power nga ihatag sa Dios. In the book of Isaiah chapter 60 verse 12, unsay giingon ni propeta Isaias? Ang mga nasod nga dili muyukbo niya ng kagamhanan sa Dios will be wiped out from the map of this planet Earth. Mapapas kayo. This divine world government, the Christian kingdom, controls the wealth. Idayag ang bahanti sa kalibutan. And Matthew chapter 6 verse 33 nagaingon, seek first the kingdom of God and everything shall be added unto you. Pangita una ang gingharian sa Dios ug ang tanan nga mga butang igahatag kaninyo. How can we find the kingdom of God? Ang paagi sa pagpangita sa gingharian sa Dios. Daniel 2:44, pangitaa. What church that only God is the founder? Pangitaa. Kini ba nga born again? Dios nagtukod? Kini ba nga Iglesia ni Cristo 1914? Dios bang nagtukod? Kini bang, yes, Iglesia ni Cristo 1914, Dios bang nagtukod o si Manalo? Kini bang Jehovah's Witness, Dios bang nagtukod o ang tao? Kini bang 49,000 ka mga Protestant religious denominations nga mga anak sa unang Protestante, the father of Protestantism nga si Martin Luther, who revolted against the kingdom founded by Christ in 1517. Kini ba mao ang kingdom of God? No. They revolted against the kingdom of God founded by Christ. So niining tanan, seek first the kingdom of God and everything shall be added unto you. Mao kini ang ikatulo nga pundasyon, political foundation.
We are now in the period of eschatology, in the Omega period. Revelation 21 verse 6. Alpha, Omega. Katapusan. Unya kanusa ba ang Alpha? Sinugdanan. John 1:1-3. Wala gayoy na buhat kung wa ipaagi ni Kristo. Siya mo'y sinugdanan. So, nag-start ang process for Alpha, for the new world. Nagsugod sa diha nga si Kristo nagpakatao din ng kalibutan. Alpha. Iyahang gihatag, He is the way, the truth, and the life. John 14 verse 6. Iyahang gitukod ang iyang gingarian. And He authorized the church magisterium as the teaching authority. Mateo 28:19-20. Nining putuha karon. Mao kini naa diha gipadayha. And so, unsa bay dagan niini? Naa sa 1 Corinto 15:24 ngadto sa 25. Mosugot kag sa dili. Eschatology. Pagabot na sa katapusang panid sa kasaysayan sa kalibutan, all the political and religious authorities shall come to an end. Matapos kini. Matapos. O gitinaw kini ni San Pablo, Efeso chapter 6 verse 10-12. Ang mga gahum sa kalangitan, deceptions, religious deceptions, political deceptions. Kining tanan, moabot kayo ang katapusan. Ngano? Because si San Juan mi pamatuod sa iyang panagna nga napatik sa gipadayag chapter 11 verse 15 nga kining kalibutan mahimo na kining gingarian sa Dios. Og busa nining tanan, Christian kingdom. Christ is the King. Mao na kini. Are we not aware nga ang mga Muslims moabot ang panahon they will embrace Christ? At ang nato is series of eschatological apologetic debates with the Muslims. Deepest nga mga Muslims, they recognize Christ as God. So niining tanan, huna-hunaon lang nato ang mga founder sa tanan nga mga religions, only one founder who is God. Sa tanan nga mga founder sa mga religions, only one founder na matay na banhaw. Di lang nato tukion ang uban pang mga comparison. Bisag kining duha lang ang atong pribahan. Only one founder who is God, Christ. Only one founder na matay na banhaw. All other founders sa mga religions na matay, wala mabanhaw. All other founders of the religions, tao na matay, dili Diyos. Sumao ka na ang atong sukaranan. And so the Christian kingdom, supported by international law, supported by political science, moabot ang divine world government. That is world state. Ug mao kanang dugukan, divine constitution of the Christian kingdom. Si Pope Leo XIV, dako nagpapil niini. He has the great role. Ngano? Siya na'y mupatuman, muhingpit as Augustinian missionary. Siya head sa Augustinian order. Si Saint Augustine in his book, The City of God versus the City of Man. Unsay gidayag ni Saint Augustine nga pagkakaron
Govern kita sa city of man. Moabot ang panahon nga kining kalibutan mamahimo ng city of God. O kung mamahimo kining city of God, unsay gisulti ni San Juan. Gidayag ni San Juan, Revelation chapter 21, verse 9 to Revelation 22, verse 5. That city of God is New Jerusalem. The New Jerusalem here on earth. Si Reverend Father Absalon Florinoso is correct sa iyang pag-ingon. Nga kung ang Diyos, si Kristo manaog na ni ining kalibutan, dili na ta mangandoy nga mosaka sa langit. Dili na. Ngano? Ang atong gipangita si Kristo. Kung si Kristo mo balik na nining kalibutan with the 9 choirs of angels, nganong mo adto pumanta dito? Ania naman siya nining kalibutan. And that is heaven on earth. Mahitabo ba ka na? Yes. Ugon sabay giingon ni San Juan, Revelation 21, verse 1 to 8. Kana siya gitawag og new heaven and new earth. Bag-ong langit o bag-ong yuta. Ugon sa main feature sa new heaven and new earth, sickness-free society. Sickness-free society. It's proven by a group of minimum of 2,000 medical experts and doctors, American College of Preventive Medicine. Ilang ipribahan nga tinuod gyud kining nia sa Revelation 21 verse 4. Sickness-free society, deathless society. Dili masakit. But mahitabo lamang kini anong gitawag og new heaven and new earth because niya na ang first foundation. The first foundation is the church founded by Christ, correct teaching on matters of dogma. Ang dogma dili mausap. Doctrines dunay variation. So mao kana number 1 foundation. Ikaduha, mao nang moral foundation, virtues, of which all religions of the world are specializing different virtues. Ang Jehovah's Witness, laing mga reliyon, pagkanindot sa ilahang modesty, attire sa mga kababayan. Mutambong sila sa ilahang prayer, modesty ang mga kababayan, very feminine. Pero mutambong ka sa misa sa mga Katoliko, mga kababayan, belangguno nga mga kababayan, poryag gaba ang mga kababayan. There is no virtue of the woman inside the Catholic Church. Only selected ones. Di malas. Way respeto sa simbahan. No virtue. Maayo pa, ang outside of the Christ-founded church, they are specializing virtues. Modesty. Simbahan nga iya unta nga gitukod sa Dios di malas. Ni apay mga engkantada. Mo facilitate sa mga weddings. Laki, taas og buto, nagbestida og babae. Musod sa simbahan, mao'y nag-facilitate sa mga sakramento, wedding, gihimong hugaw. Sacrilege ang santos nga misa. Mga pari sad inutel mga kaparian. You bishops of the Philippines, you have to fight against this illegal, immoral. This is not the challenge for you, Catholic Bishops Conference of the Philippines.
2 Timoteo 3:16. Tudloi sila. You have to correct what is wrong. If you do not correct bishops, if you do not correct press, Santiago 4:17, nakasala ka mo sa dili pagbuhat sa angay nga buhaton, sin of omission, concurrence. This is our address to all the bishops of the Philippines. You are here in Bohol. Rescue the church. Di ta mauwaw. Muingon ang mga protestante, mga followers sa una, palahubog ko, katoliko. Sa una, maot ko batasan, katoliko ko. Sa una, ang mga kababayan mao kini wa gyud modeste, katoliko. Pero karon nahimong protestante, dili na palahubog, dili na manigarilyo. Disiplinado nako, protestante nako. Imagine. Ngano? Because the higher authorities, they are implementing the virtues inside, out of the gospel values. But the Catholic Church, buta sa mga buta, di malas mo, mga obispo, mga kaparian. Puryo ka ba? The sin of omission inside that church, mga buta. Dili ba kita mauwaw? Mga pare, you have to fight. Defend the church. Gianay ang simbahan. Gianay ang simbahan. The late Bishop Arturo Bastes, one of our resource speakers sa nationwide pro-summit, national summit dito sa Cebu, 2023, March 24 to 25. Convened by the living saint, Dr. Rene Joseph Boliser. May padayag si Bishop Bastes. Citing Catechism of the Catholic Church, paragraph 675, mingon siya, the last trial of the church. Tunay last trial of the church. And that would be apostasy in form of religious deception. Si Pope Leo XIII, nakita jud niya samtang nagampo siya dito sa altar, chapel niya. Nagdungog jud niya ang tingog ni Satanas. Nagiginabi sa Dios. Pangutana ni Igsoon Tayfen Kabilanggo, unsabay nakibati. Mihangyo si Satanas nga kining imong simbahan ako ng gunubon, tintalon ko kini. Take note, mga pare sad, ako isip pangulo sa lubas sa dagang Bisaya. Atong Korean ang erroneous nato, wrong use of the term. Kay instead litukon ang pagpanulay, ang gamiton pagsulay. Different ang panulay o ang pagsulay. Ang panulay, temptations. Ang pagsulay, trials. Mutugot ba ang Diyos sa trials? Yes, mutugot ang Diyos sa trials. In other words, mutugot ang Diyos sa pagsulay. Pagsulay. Sama niyadtong 1886 nga nakita gyud di Pope Leo XIII nga si Lucifer, si Satanas, nananghid sa Dios nga ihang sulayon ang simbahan. Pagsulay, mitugot ang Dios. Kay ang pagsulay mo resulta sa pagkasantos. Nining putuha, dili mutugot ang Dios sa panulay. Unsay panulay? Temptations. Mao na nga sa Lord's Prayer mingon ta, and lead us not into temptations.
O dili mo kami itugyan sa panulay. Hinumdumin ninyo, mga kaparian, mga choir, kay masayop ta sa atong paglitok. O dili mo kami itugyan sa panulay. Wrong ka nang muingon ta pagsulay. Wrong ka na. Mutugot ang Dios sa pagsulay, ingon nga si Kristo mismo gisulayan. And here's resurrected. Trials should be faced. Matthew 10:34 ngadto sa 39. Even within the family, hasasan ang tao. Unang musulay, pagsulay within the family. Kung makapasatan niya na. Mo'y ni sa Diyos, ikaw nga nahigugma sa imong asawa, sa bana, sa anak, labaw kay kanako, dili kaangay kanako. Dunay pagsulay. Kinsabay imong kayud gasundon. Ang within ba sa family nga supak sa plano, kabubuton ug balaod sa Dios? O talikdan mo ang labing suod nimo tungod kay imong gisunod ang plano, kabubuton ug balaod sa Dios? What is pagsulay? So nining puntuha karon, gisulayan. And now Pope Leo XIV, he will conclude the triumph of the trials sa mga pagsulay. Sumao ka na the Christian kingdom. Ikaw pat nga espiritu, mao ang spirit of wisdom, kaalam. In the book of Efeso chapter 1 verse 17, gikinahanglan ang kaalam-based, wisdom-based. The operations in this world should be based on wisdom. Kining atong utok, 100 billion nerve cells. O kining 100 billion nerve cells, sudla nato ang atong knowledge, commercialized educational system. Nining puntuha karon mahitabo. Kung kining commercialized educational system, knowledge lang walay wisdom, lintubaw ang kinabuhi. Roma 8:6. Kung ang imong hunahuna, pulos kalibutanon mo resulta kas kamatayon. Unsay gikinahanglan sa Dios kaalam, wisdom. Og si Kristo mao ang kaalam sa Dios. Read the book of wisdom, kaalam. Read the book of Sirach. Na day procedures. Unsaon nga matag tao, freely given ang kaalam sa tao. Ang kaalam gikan sa Dios. Mao kini nga ikapat nga pundasyon. And this fourth foundation sa hingpit nga paghari sa Dios dining kalibutan is the economic foundation. O kining economic foundation, mao kini ang love economy of salvation. The Catechism of the Catholic Church declares the economy of salvation. O kining ekonomiya sa salvation, nagpasabot nga dunay kakinahanglan ang atong lawas nga maluwasta sa mga gikinahanglan para sa atong comfort sa lawas. But unsen hitabo? Paltos ang tanan. Why? There are several economic ideologies. O kining economic ideologies are supposedly, these economic ideologies, ang role sa gobyerno, mao ang pagpatuman para sa economic ideology. Politics enforces economics. In other words, the government mugna ang gobyerno para sa comfort for the economy. The purpose of politics is for economics.
In other words, the purpose of the government is to serve the needs of the people. Ang needs sa katawhan, duha. Lawas o kalag. Ang resulta karon, failure only 50%. The governments of the world were able to perform 50%. Ngano? The economic ideologies of the world, capitalism, communism, socialism, feudalism, individualism, ug uban pa. Kining karon nga mga economic ideologies, all were formulated para sa lawas lamang. For the salvation, for the comfort of the body. Mo resulta ba kana sa sickness-free society nga dili masakit? Mo resulta ba kana sa deathless society? No! It will result to death. Roma 8:6. Busa bugo ta bisan pag summa cum laude in whatever course in any top university of the world. Nothing. Dili ta bright. Mao na'y giingon ni San Pablo 1 Corinto 1, 27 ngadto sa 29. Giusab kana ni San Pablo sa 1 Corinto 3, 18 ngadto sa 19. Way kapuslanan ang kabanggiitan sa tao. Way kapuslanan ang kahibalo sa tao. Way kapuslanan kining tanan. Ngano? Kay ang kahibalo nato nag-specialize ta to answer the needs of the body. Mao na mingon si San Pablo, Roma 8:6, kung ang imong huna-hunaon sa 100 billion nerve cells sa atong utok, mga kalibutan nun lamang resulta tas kamatayon. And there is a solution. Second clause of Romans 8:6. Apan ang pagunahuna sa mga butang langit nun mo resulta sa kinabuhing dayon walay kamatayon. John chapter 10 verse 27 to 28. Unsay giingon? Ang maminaw, mga karnero sa Diyos. Ang mutuman sa divine plan, divine will, divine laws will have life forever. John 14 verse 6, dili but kini, tinuod kini. Nga si Kristo mao ang dalan. Ang dalan through the church He has founded. Only one church, only one baptism, only one faith, only one God. Not 49,000 ka mga Protestant denominations. So niining tanan, unsay mahitabo? Niining tanan, Efeso 4:5. There is only one church. So, niining tanan, I am the way. I am the truth. Ang kamatuoran. So, diha ginladlad sa Catechism of the Catholic Church. The entirety of the truth. Unsa ang atong kinabuhi asa tapaingon. But any pope who will make pronouncement in violation of the Catechism of the Catholic Church, matud pa ni San Pablo, Galacia 1:8, ipatunglo siya. Bisan ang anghel sa langit mannaog din sa yuta o magwali nga sukwahi sa giwali sa mga apostoles naglakad gikan ni Kristo. Ipatunglo siya. Even the angels. How much more if the Pope? How much more if the cardinals or the bishops? Mo na nga dunay pagpadayan. All the previous declarations, same-sex marriage,
LGBTQ nga gi-welcome na sa simbahan, nga gisud ang inclusiveness. Tarantado, tarantado. Unya mo role na sa simbahan, magbistida na ang mga laki. Unya, sus Ginoo ko, deception, inclusiveness, tarantado mong dagko, layas mo simbahan. Do not make the church a gambling place of deception. Ayaw mo ang simbahan nga Pinoy-anan sa limbong nining kalibutan. So kining tanan are acts of knowledge, not wisdom. So under na sa ikaupat nga pundasyon sa hingpit nga paghari sa Dios, it is the economy of salvation. What is the spirit of wisdom? Ug unsa ba ang gipadayag sa kaalam? Kaalam 1:13. In Wisdom chapter 1 verse 13, wala buhata sa Dios ang kamatayon. Is this possible? Nga mabuntog ang kamatayon? Yes, 1 trillion %. In 1 Corinthians chapter 15 verse 26, unsay gingon ni San Pablo, 1 Corinthians chapter 15 verse 26, katapusan nga buntugon ni Kristo mong kamatayon. Condition precedent before ka na mahitabo, buntugon una ang mga limbong nining kalibutan, deceptions. Efeso 6:10 ngadto sa 12, kaya nga atong kaaway dili tao, ang atong kaaway espiritus mga limbong. And so there will be a series of eschatological apologetic debates to prevail the truth. Ang gidili nga lantugi 1 Timoteo 6:1 ngadto sa 5. Ang gidili nga lantugi nga bugal-bugal. Lantugi nga walay klarong procedures, walay moderator. Gidili ang lantugi kung ang imong tumong komersyo lang pangwarta. No. Do not make ayo paghimog lantugi pasikat. No. We have atong i-release puhon ang libro on the rules of eschatological apologetic debates. Standard procedures in the eschatological apologetic debates. Sumaw ka na ang ikaupat nga pundasyon, kaalam, economic foundation. Ikalima, mauna ang spirit of power. Sa spirit of power, 2 Timoteo chapter 1 verse 7. Anha na diha ang social foundation. Pangutana ni Igsoon Stephen Kapilangko, nganong social foundation man ang spirit of power, espiritu sa Diyos, espiritu sa gahom. 2 Timoteo 1:7. It is power empowerment, people empowerment. In other words, ang katauhan sa Diyos, Colosas 1:18. Christ is the head. And kitang katauhan, body, is the mystical body of Christ. The church is the mystical body of Christ. Colosas 1:18. Efeso 5:23. Si Kristo ingon nga bana, ang simbahan mao ang asawa. Si Kristo ang ulo ug kita nga katauhan mao ang body of Christ. Luwason ta niya, only one church. Only one church. Ug mosa, He has to empower us. So pag-empower nato, makaalinggata na we are priestly people, common press. We are prophetic people, witnessing. Nag-witness ta. Evangelizing by action. Ikatulo, kita ang kingly people. So kingly people, exercise nato na sa ato karon nga pag-decide in the government, the future of the nation. Ugmaw ka na ang social foundation. Resulta niya na social holiness.
So ang ikalima nga pundasyon, mga buhing santos ta. Mga buhing santos. Take note, matag usa ka nato, gitagaan ta sa Dios og talents katakos. Everyone should be a living saint. Nganong maghuwat pamantang mamatay para masantos. Nga mahimo man nga buhi ta santos pa. Ug may tapo ang deathless, sickness-free society. Revelation 21 verse 4. Na ang kana gitawag sa ni San Juan, Revelation 2 verse 5, paradise restored. Mao kana ang paraisong mahibalik. And we can prove it in the agriculture code. Naa na diha agriculture code. May balik yun ang paraiso nining kalibutan. Ug busa kamong mga business nagkadaiya diha. Ang iyang gusto niyo nga the best business nining kalibutan duha ba ya? Sakit sa tao, best business, o gubat. Gubat o sakit sa tao. So nagkadaiya nga mga pagkaon, genetically modified organism foods, GMO foods, ang carcinogenic foods, mga pagkaon nga makakanser, gituyo kining tanan para mga sakit ang mga tao, dialysis, etc. Apel na sa business, number one business, terantado, tenonto. Gubat? Best business. And Malakias chapter 4 verse 1 to 3 nagaingon, sunugon kining tanan. Tanang mga mapahitason ni ining kalibutan mapahitason mao nagkaalam kuno kahibalo. Mga professionals kamoy nagda sa pagpadagan ni ini pero mo resulta sa kamatayon. That will come to an end. Matapos kining tanan. And so, ang magdumala sa gobyerno sa Diyos nining kalibutan, mga buhing santos, Revelation chapter 2, verse 26 to 27, over Sirach chapter 10, verse 4. Ang Sirach chapter 10, verse 4, nagaingon, pagabot na sa hustong panahon, ang kagamhanan sa kalibutan, maglingkod ni ini, mga buhing santos. Pinili sa Diyos, pinili sa Diyos. Ug busa nining tanan ang ikaunom nga pundasyon, ikaunom nga spirit sa Dios is the spirit of grace. Ug kining spirit of grace, Hebrew chapter 10 verse 29. Ug kining Hebrew chapter 10 verse 29, spirit of grace, diha gidayag ang physical foundation. Ang physical foundation sa hingpit nga paghari sa Dios. Mao na kana ang unity in diversity. Gidayag sa Second Plenary Council of the Philippines nga kining gingharian sa Dios nining kalibutan, the kingdom of God in this planet Earth is our task and our project. It is our task, it is our obligation, it is our project. We have to exert efforts. Dili kay hinampiling lang ta. Dili lang kay manghingugpos lang. No. We have to put into action. Sama sa gihimo ni Buhing Santos, Catholic Faith Defender, Reverend Father Darwin Gitgano. Apologetics in politics. Siya mismo may milihok para gyud nga mapatuman ang plano sa Dios balaod sa tao. Matud pa ni Brad Paul Alima, presidente sa mga pastors nga karon nahimong pangulo sa mga Catholic Faith Defenders. Brad Paul San Pablo Alima. Siya mo'y midaog sa among sponsor slow dabi nga pagigpulong. Paghinlo sa kahugaw sa PLI's Pilipinas. Solusyon ni Brad Paul Alima, kinahanglan mulihok ang simbahan, ang kandidato o ang botante. Ang role sa simbahan pag-guide sa kandidato o sa botante. Mulihok kini. Karon, kay kining kahugaw sa piniliay, wala may kandidato nga makakiha ngano parihas man sila
iguales man sila, pulos na malit. Kinsa may mukiha, mao nga si Father Gitgano, mao'y mukiha, representing ka na. So siya mao'y milihok, apologetics in politics. Binasikad kini sa Mateo 28, versikulo 20. Tudlui sila pagtuman. Tudlui sila sa pagtuman. So the church authorities, the cardinals, Cardinal Tagle, as the prefect of the evangelization of the peoples, it's not only word, it's not only preaching, but it is action, implementation. Tudloi sila, preach, pagtuman, action, implement. Mao nang wa gyud mahimong Santo Papa si Cardinal Tagle, preaching ra kutob, no implementation. He failed to initiate as a global leader of the church to solve the evils of electoral politics in the Philippines. Failure. The church in the Philippines is inutile. Inutile. This is a challenge for the church. This is a challenge. So niining puntuha karon, dinhi na ipadayag ang physical foundation. Unity and diversity. The talent that we have by birth is our authority God-given. The parable of the talent, Matthew 25:14 ngadto sa 40. So niining puntuha karon unsabay pagpadayag niini. Kamu nga mga depopulationist, depopulation agenda, nalawgaw, nailad ang mga gobyerno. Gipatuo nga overpopulation na ang kalibutan. Wrong. Gipatuo nga kung overpopulated, mapordoy ta. Bugo mong jamo, bugo mong jamo. You are governed by the demon of sloth. Niining puntuha karon. The government has the role in every individual nga mataw nining kalibutan dunay talent. And that talent maunay i-develop, maunay puhunan, ug mulihok ka na production. Nganong dili kahimong gobyerno na amaho ang gobyerno kay atol sa pinali ay mga buang tanan. Kay gipamalita tag 1,000, 2,000, 5,000. Lawgaw ta, disgrasya ta. We are not guided. So nining tanan, the physical foundation, the talent is the extension of divine authority. So mao kanay mahitabo, wisdom-based education. O kining ikapito nga pundasyon sa hingpit nga paghari sa Dios. This is the spirit of glory. The spirit of glory, 1 Peter chapter 4 verse 14. Mao na kini ang civil foundation. Sa civil foundation, doon na nakitay divine legal system. O ang divine legal system, doon na tay spiritual court, spiritual procedure, spiritual legal system. Mao na para sa atong kalagnon nga kahimtang. Doon na tay moral court, to resolve moral problems, moral procedure, ipasikad ka na sa moral legal system. So mga balaod sa virtues versus vices. Mao na ang second foundation. Ikatulo, doon na nakitay political legal system. So ang political legal system magsukad dining divine constitution of the Christian kingdom. Mao na kini ang
the Constitution of the world, the Constitution of the federal continental states, the Constitution of the sovereign states. Mao kini mahitabo. And so sagrado na ang mga kagamhanan. So kamong mga politiko, ngawa mo sa landas, pahuway mo, inigabot sa panahon. Off. Wala na. Pag-una, mo'y Buddha in the kingdom of God. Unya sa economic legal system, love economy of salvation. Doon na tayo economic court, economic procedure. Sa social legal system, mao na kini unsaon nga mamahimong buhing santos matag usa kanato. So doon na nakitay social court, social procedure. Kanang criminal law, kana siya masud na siya diha sa social legal system. Unya physical legal system. So the laws of nature ana na diha isud sa physical legal system. Nagkadaiyang mga courses. Unya katapusan na mo ng civil legal system. Mga buhing santos ng mga pamilya. In the Catechism of the Catholic Church, paragraph 1049, nagkanayon ang teaching authority of the Church. There will be new breed of families. So bago ng mga pamilya sa transformed world, in the new world and new heaven, new earth, bago ng mga pamilya. Mga buhing santos. So kamong mga kababayan, fortunate enough that you are preserving your virginity. Congratulations. Congratulations. Sa mga kalakinan, chastity. Sa mga minyo, babae, lalaki, chastity. Congratulations. So nining tanan, mao ang pito ka eyes of God, pito ka mata sa Diyos. Din mao ang pito ka spirits of God. And these 7 spirits of God are the 7 foundations in the fullness of God's kingdom on earth. Catholic Bishops' Conference of the Philippines met the 7 spirits in Bohol, the secret of the Philippines. The Philippines is a camel geography. Bohol is ovary in camel geographical location. Ovary, anhi ibuo, anhi mahulma ang kinabuhi. The egg cell and the sperm cell. Ug dinhi sa Bohol for the new life. Met the 7 eyes. Met the 7 spirits. Met the 7 foundations in the fullness of God. Again, we do not condemn in toto all non-Christians, all non-Catholics. Because while they failed to pass the first foundation that Christ founded church, yet they may pass the second foundation, moral foundation. Honesty, sincerity, modesty, obedience, cleanliness, respect, polite, tanan uguban pa. Makapasar. Ang mga Muslims, naaning mga nakadaiyang mga virtues. Pasar sila. Sa ikatulong political foundation, pasar, posible. Sa economic foundation, posible pasar. Sa social foundation, uguban pa. Ari lang nagtigi sa primero, sa church authority. Pero mga Katoliko, pasar sa first. Pero sa ikaduha, moral, why Ginoo ko? Why modesty? Why respect? Taas o garbo, bagsak Katoliko sa ikaduha. Mao nga dili ta magsalig. Kumo ba lang kay niya ta sa Katoliko, pero hagbong ta sa virtues, tikiyo ta. Samot naghagbong ta sa political foundation. Pinalitay sa baluta, bagsak ta. Bagsak ta. So iniining puntuha, we are all imperfect.
Negative times negative equals positive. Let the imperfect Catholics meet with the imperfect Protestants, imperfect non-Christians. Let all imperfect unite together for us to become perfect in the fullness of God's kingdom on earth. Santos, Santos, Santos. Fiat!